Good morning mga boss. Hanap lang tayo ng car wash. Continue po tayo mga boss sa topic natin. Biggest business mistakes that you should avoid, episode 12. Nang dahil sa palagi kang naninisi ng ibang tao. This video nga pala ay para sa mga negosyante or nagbabalak pa lang na magnegosyo. Tapusin nyo po yung video na ito at baka meron kayong makuhang idea at learnings na pwede nyo pong magamit sa inyong negosyo. Kung ngayon lang pala tayo nagkita mga boss, ako nga pala si Roger Silvido at ako ay may mahigit 10 taong kapalpakan, kabiguan at kamalasan sa pagdinegosyo. Pero bago ang lahat, kwento muna syempre. Alam nyo ba mga boss na bago mag-pandemic, meron pa ako negosyo na t-shirt printing. I started to import products from China kasi gusto ko talagang mag-distribute ng yung bagong technology dati, which is yung direct to print technology. Pinag-aralan ko kung paano mag-modify ng printer. Tapos, nag-i-import na din ako sa China ng mga inks or consumables niya. So, yun nga, marami kaming nabintahan niyan dati. Ang problema, nung nagka-pandemic na po, ay affected talaga yung printing industry dati. So, kaya parang nawala yung focus ko during that time. Kasi nga, syempre, naghahanap tayo ng ibang source of income. So, yun, timing din na lumakas yung sa computer industry. So, kaya yung business ko ngayon na Blue Arm Computers, lumaki po yan talaga during pandemic. So yun lang, to cut the story short, parang nawala na yung focus ko doon sa t-shirt printing kasi kailangan ko na siyang i-give up. And then, malaki po yung logi ko talaga sa na-import ko from China kasi ang daming inks namin doon na nakatingga. Tapos meron pa akong mga printers na modified. Siguro mga tatlo pa yun yung hindi na-dispose. Parang blessing in disguise din ba? Na kapag merong nawala, siyempre meron din niyang ipapalit. So yun nga, parang nag-discuss kami ng partner ko. Then we talk about doon. Pag-usapan namin na since nandyan na yan hindi mo yan pwedeng isisi sa ibang tao. Hindi naman natin control yung sitwasyon. Ito na ang biggest business mistakes that you should avoid. Episode 12. Because of lack of accountability. So yun nga pala, bago ako mag-start, promote ko lang yung business namin, Blue Arm Computers. Sa mga gustong mag-business ng mga computer product, laptops, Apple products, lahat po ng mga computer supply. Brand new lang po tayo lahat. We can supply po nationwide. Pwede kayong mag-message sa page namin or sa website namin. And then, we will provide you the instruction on how to become our dealer. So, yun lang po. Start na tayo doon sa topic natin. Biggest business mistakes that you should avoid. Episode 12. Dahil wala kang sense of accountability. Kung plano mo pa lang na mag-start ng negosyo or kung meron ka ng negosyo ngayon, di talaga natin may iwasan na merong mga aberya, merong mga palpak, merong mga problema na nangyayari sa business natin. Mostly of entrepreneurs na nakaka-experience ng ganyan, syempre sinisisi nila yung ibang tao. Parang ano lang ba, parang magawa lang nilang excuse. Supposed to be pala, sarili nila yung dapat nilang sisihin. 'Di ba? Kasi sinadya mo yan ginusto mo yan na magkanegosyo ng ganyan. Now, merong problemang dumating, syempre, dapat accountable ka sa mga ganyang problema. So, sa pagpapatakbo ng negosyo po, hindi po talaga may iwasan na merong mga problema, merong mga challenges. Kaya, kailangan nating i-implement yung tinatawag na sense of accountability para alam natin kung sino yung kailangan nating i-train or kailangan nating i-mentor para mag-improve. Siyempre, bago pa lang tayo sa negosyo, so hindi siya talaga pulido yung sistema natin. Most of the time talaga, marami talaga yung mga aberya. Maraming mga palpak. Importante lang sa atin na kung ano yung action, ano yung mga hakbang na ginagawa natin para mabawasan at makontrol ang mga ganyang klaseng problema. Ito applicable to lahat. Example sa financial management. Di po talaga may iwasan na meron ding mga challenges, especially sa cash flow, meron mga challenges sa financial. Ngayon, kailangan mong i-evaluate ang iyong sarili. Saan ka ba nagkulang? Saan ka ba nagkamali? Baka na overspending ka sa iyong marketing or baka na overstocking ka. Mas marami yung nabili mong stocks. Hindi naman siya nag-move. Hindi na natin kailangan na isisi pa natin sa ibang tao.
Ikaw as owner, alam mo yung nangyayari, control mo lahat ng nangyayari sa negosyo mo. You should be accountable on what happened on your business. So pangalawa, sa mga tao natin in handling employees. Importante din sa mga tao natin na i-train natin sila kung ano yung mga responsibilities nila. So, importante po sa atin bilang may-ari na dapat accountable sila sa mga nangyayari, sa mga ginagawa nila para po meron tayong someone na pwede nating i-correct, pwede nating i-mentor, pwede nating ma-improve in the future. Okay? Pangatlo po is suppliers. Dapat din po nating i-implement yung sense of accountability para sa ating mga suppliers. Merong mga instances, merong mga problem, especially sa shipment, sa mga products and services na kinukuha natin sa mga suppliers natin and distributors. So yun lang, parang constant communication lang. Parang meron kayong mutual agreement na if something happens, syempre, pwede natin silang lapitan na para ma-fix yung problem. Parang ganon. Okay, number 4, sa mga customers natin. Kailangan din po nating i-apply na dapat meron tayong sense of accountability, especially sa mga customers natin. Napaka-importante po nila sa ating pagnenegosyo. So whatever happened to the product and services, dapat natin silang tulungan, especially sa mga warranty claims. Automatic yan na dapat accountable tayo sa lahat ng problem ng ating mga customers. So panglima at pinaka-importante, ikaw mismo na negosyante at entrepreneur, dapat meron kang sense of accountability sa iyong sarili. So whatever happens sa negosyo natin, either nagka-problema ka sa cash flow, sa employee mo, sa suppliers mo, lahat sa customers mo, be accountable. Ginusto mo yan, pinasok mo yan, so wala kang ibang pwedeng sisihin kundi sarili mo, di ba? Kung nagka-problema ka ngayon sa business mo ngayon, hindi po natin pwedeng sisihin si suppliers natin or ang mga competitors natin dahil ganito, dahil ganyan. Hindi po ganun dapat. Ikaw, pinasok mo yan na nagnegosyo ka, ginusto mo yan, so dapat gawin mo ang lahat. Make yourself more knowledgeable. Dapat gawin mo ang lahat na di ka malamangan ng ibang tao. Hindi po tayo ganon na nagka-problema lang yung negosyo natin tapos isisisi natin sa ibang tao dahil ganito, dahil ganyan. Hindi po ganun yung tunay na negosyante. Yung dapat nasisihin mo, yung sarili mo kasi bakit mo yan inalaw? Bakit nakalusot yan sa'yo? Diba? Kung kinukupitan ka ng tao mo ngayon, kailangan ba i-blame mo yan sa ibang tao? Hindi, kasi in the first place, ano ba yung action na ginagawa mo para ma-secure mo yung business mo? Para hindi ka nila makupitan. Sa ganun kasi, hindi na natin yan maiwasan eh. Meron mga tao talaga na makati yung kamay. Tinitake advantage ka. Kasi nga, sometimes sobrang busy natin sa pagninegosyo. Siyempre, yung mga tao na naka-in charge sa business natin, pag hindi mo yan ma-manage talaga ng mabuti, di mo na pala namalaya na inuunti-unti na yung negosyo mo, di ba? So, dapat ikaw as an entrepreneur, maging vigilant ka, dapat 2 steps ahead ka sa kanila or 5 steps ahead ka sa mga ganyan. So, di mo talaga yan maiiwasan na meron tayong makukuhang mga empleyado na masakit sa ulo. Pero, hindi mo pwede yang i-blame sa ibang tao kasi pinapasok mo yan sa business mo eh. So, ando na tayo doon. Sinasabi ko po ito sa inyo ngayon mga boss kasi naniniwala po ako na if ikaw ay isang negosyante or if ikaw ay isang tao na accountable ka sa lahat ng nangyayari sa buhay mo, accountable ka sa lahat ng nangyayari sa iyong negosyo, naniniwala po ako na ito ay isang sign of progress. Kasi if accountable ka sa lahat ng mga nangyayari sa iyo, lahat ng problema, lahat ng nangyayari sa business mo, ang dali mo ngayong makamove on, ang dali mong makapag-isip ng bagong solusyon, ang dali mong maka-adapt ng ibang innovations. Kasi nga, accountable ka sa mga nangyayari sa'yo eh. Di na big deal sa'yo or hindi ka na nagpa-feeling victim na bakit to nangyari sa'yo, ganyan. Parang na-skip mo na yan, rekta ka na doon sa solusyon. Kasi po, ang kalaban po natin dito ay yung mabagal na progress ng iyong negosyo. Kasi po, kapag yung mga tao natin ay ma-instill natin sa utak nila na dapat maging accountable sila sa mga mistakes nila, sa mga ginagawa nila inside our business, ang bilis po ng growth ng business po niyan. Ang gagawin mo bilang isang
entrepreneur, just motivate them. So, syempre, ikaw as entrepreneur, tulungan mo din yung mga leaders mo, tulungan mo yung mga tao mo to become the best version of themselves. So, yun lang po muna mga boss. So, thank you nga pala sa pagsama sa akin ngayon. Sana mag-comment kayo or mag-like kayo sa video natin. I'm open po sa lahat ng mga suggestions nyo po. And then, pwede kayong mag-join sa Facebook group natin, Work Smart Community. Paki-search na lang po sa Facebook. Yun lang po muna mga boss. And always remember to always work smarter, not just harder. Akits mga boss! Bye-bye!